Mapagpalang araw sa inyo mga kaibigan. Sa mga pagkakataong ito ay ating bigyang pansin ang mga nangyayari o kaganapan sa ating pong lipunan, lalong-lalo na po dito sa atin po sa Pilipinas. Na kung saan ang isang malaking relihiyon dito sa Pilipinas o isa sa pinakamalaking relihiyon sa Pilipinas ay nagrarally. Sila, tinatawag nila ang kanilang samahan na tunay na Iglesia ni Kristo. At sa mga pagkakataong ito, magbabatay tayo sa banal na kasulatan patungkol po sa ilang mga aral ng Iglesia ni Kristo. Bago natin tatalakayin kung pwede bang makialam ang tunay na Iglesia ni Kristo sa mga sigalot sa gobyerno. Una, bibigyan nating daan kung ito bang iglesyang ito na nagrarally sa ating panahon, ito ba ay karugtong ng tunay na iglesia sa banal na kasulatan? Pupunta po tayo sa ilang paniniwala ng Iglesia ni Kristo kunuhay. Una nilang paniniwala. Bagamat napakarami po ng kanilang paniniwala patungkol po sa kanilang aral. At ito po ang kanilang sinusunod. Halimbawa, ang kanilang pong pag-asugo, ang pag-asugo ni Felix Manalo. Dito lamang po tayo sa paniniwalang si Jesucristo ay tao para po sa kanila. At ito ay napakatagal na pong isyu na pilit po nilang itong binabali. At alam nyo po, sa banal na kasulatan, sa paniniwala po namin, ang ating Panginoong Jesucristo naging tao sapagat siya po ay nakitulad sa tao. Kapag sinasabing nakitulad sa tao, hindi talaga siya totally taong tao. Basahin natin ang binabanggit ng Apostol Pablo sa aklat po ng Filipos sa 2:6 hanggang 8. Ito ang pahayag ng kasulatan. Sabi po dito ay ganito. Sa talatang 5, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Bagamat siya'y nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Ano pong sabi ng Biblia? Nakitulad sa mga tao. Nakitulad. At ano sabi dito ng Biblia? At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya mga minamahal, mga kababayan, ang aral ng Iglesia ni Kristo, taliwas sa aral ng tunay na Iglesia ni Kristo sa banal na kasulatan. Sapagkat ang tunay na aral ng tunay na Iglesia sa banal na kasulatan, ang ating Panginoong Jesucristo nakitulad sa mga tao. At sabi pa nga sa aklat ng Juan, sa 1, sa talata pong 14, ito ang pahayag ng Biblia. At nagkatawang tao ang Verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian na gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ang sabi ng Bible, nagpakatawang tao ang Verbo. Ang Verbo sa Juan 1:1, sabi ng Bible, na siyang nang pasimula siya ang Verbo. At ang Verbo ay suma sa Diyos at ang Verbo ay Diyos. At ang verbong Diyos na ito, sabi ng Bible, nagpakatawang tao. Ito po mga kaibigan, is ang isa sa halimbawa ng maling aral ng Iglesia ni Kristo 1914. At ano pa po? Ang ilan sa mga mali nilang aral patungkol po sa banal na kasulatan.
ito pong panghimasok nila sa politika. May binanggit silang talata na huwag daw pababayaan ang mga kapatid nila na naaagrabyado. Pansinin po ninyo mga kaibigan, sa panahon ni Jesus, si Jesus ba, tinuruan niya ang kanyang mga alagad na mag-rally sa panahon ni Herodes? Tinuruan ba niya? Nung tinanong siya ng mga Fariseo at mga eskriba kung kanino ba dapat magbuwis, anong sabi niya? Ang kay Cesar, kay Cesar. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Nangangahulugan na separate ang para sa gobyerno, separate ang para sa Diyos. Ito pa. Si Apostol Pablo, pinapaniwalaan ng mga iglesia ni Kristo na yan ay apostol. At yung itinatag ni Apostol Pablo na iglesia, pinapaniwalaan nilang ito rin ang tunay na iglesia. Kung ihambing po natin mga minamahal, ang iglesia ni Kristo na pinamumunuan ng Apostol Pablo at ng mga unang mga apostol, nagprotesta ba sila? Nagrally ba sila? Nakipagsigawan ba sila? Hindi. Si Apostol Pablo sa panahon niya, marami na ang iglesia. Marami na ang kabahagi sa iglesia, kaya nga nabuksan yung marami mga lokal na iglesia. At sa Apokalipsis may 7 iglesia. Pansinin niyo po na yung 7 iglesia na yan noon, napakarami na po niyan. Pero, nagrally ba yan? Sa panahon ni Apostol Pablo, kung pinapaniwalaan nilang kurap ang gobyerno ngayon, ito pansinin niyo mga minamahal, ang Roma ay mas kurap sa panahon noon. Pero, nagrally ba ang mga tunay na iglesia ni Kristo sa Biblia? Wala po tayong mababasa na ang mga tunay na kabahagi sa tunay na iglesia sa Biblia nagrarally. Ngayon ang tanong, ito bang tunay na iglesia na nagkiklaim sa panahon natin ngayon? Ito ba'y tunay na iglesia? Kayo ang huhusga. At babatay lamang tayo sa banal na kasulatan. Pansinin natin ang sinasabi ng Apostol Santiago sa chapter 4 o sa chapter 1, ito ang kanyang pahayag. Ito, makinig po kayong mabuti. Unawain na itong aking sasabihin, hindi po ito guni-guni, haka-haka o sabi-sabi lamang. Ito ang pahayag ni Santiago sa 1:27. Pansinin natin. Ang wika dito, ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Pansinin po ninyo ang binanggit ng Apostol Santiago. Sabi ni Santiago, pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Ito tanong ko mga kaibigan, mga minamahal, mga kababayan. Ang iglesia ni Kristo ba ngayon, ano ang inyong pananaw sa kanila? Iningatan ba nila ang kanilang sarili sa sanlibutan o sila pa ang pinagmumulan ng kaguluhan? Pinagmumulan ng traffic. Alam nyo po, nung panahon ni C.J. Sereno, nagprotesta din ang mga yan, nagrally din ang mga yan. Ang Robinson Galira, nandyan niya sila noon. Alam nyo po, ang reklamo ng mga kababayan natin na dumadaan doon, napakapanghi at napakaraming basura ang iniwan ng mga yan. Kaya mga minamahal, at sa panahon natin ngayon, iihi naman yan sa mga gilid-gilid.
At sasabihin nila, napakahirap na ng sitwasyon natin. Kung nagtrabaho ang mga yan, hindi na merwisyo sa trapiko ang mga yan. O pansinin nyo, tunay ba na iglesia yan? O parang mafia yan? Na ang mga manalista sa panahon natin ngayon, bumubuo lang ng napakalakas na puwersa para ibagsak ang gobyerno, para sila ang tumayo pagdating ng panahon. Kaya alam nyo mga minamahal, isa yan sa sinasabi ng banal na kasulatan na magsisiparito ang maraming Kristo, ang mga antikristo. Bakit po sinasabi nating ang mga iglesia ni Kristo 1914 antikristo? Dahil tutol sila sa kadyusan ni Kristo. At sila ay patuloy na nakikialam sa politika. Alam nyo po, yung politika pag pinakailaman ng relihiyon, gulo yan. Hindi na po titigil yan. At alam nyo po, sa kasaysayan ng Biblia, isa dyan ang may pinakamalawak na digmaan, pinakamalawak na nagirian, ay ang politika. Religion at politika. Kaya mga minamahal, mag-isip-isip tayo sa mga pagkakataong ito. Hanapin natin ang katotohanan, maging mapayapa tayo. At ano naman ang gawain dapat ng tunay na iglesia? Basahin natin kung ano ang dapat na gawin ng tunay na iglesia. Sabi ng Apostol Pablo, ipanalangin. Hindi po mag-rally, ipanalangin ang mga nasa pamunuan. Ano ba yung panalangin? Mag-pray. Kaya itong mga iglesia ni Kristo kuno, hindi marunong manalangin to. Idinadaan nila sa batas. Idinadaan nila sa kamay na bakal ang hustisya. Kung may binibintangan silang bindalaw, anong ginagawa nila? Para mapansin? Para makita ng mga tao na marami sila, ma-impluwensya na sila? O kaya mapapansin ninyo mga minamahal, na itong nagkiklaim na iglesia ni Kristo, ayon sa banal na kasulatan, piki. Ayon sa banal na kasulatan, huwad. Ayon sa banal na kasulatan, hindi totoong tunay na iglesia ni Kristo. Kaya kayo na nakikinig, hanapin ninyo ang katotohanan. At ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa inyo. Gabayan nawa tayo ng ating Panginoon.